Swimming ba yan? Okay, sige. At as we begin our Sunday school this morning, ay tayo nagpapasalamat sa panibagong lesson ng ating pag-aaralan. So as we continue our study in 5 solas sa umagang ito, so as our introduction, so imagine natin sa isang libingan na naglalakad ka sa libingan at sa mga nicho nito ay sa loob nito o mga patay nasa loob nito ay sasabihan mong tumayo ka, magising ka, lumakad ka, mabuhay ka, gumaling ka. Ba't natin, kahit anong sabihin mo sa isang patay o sa bangkay, ay hindi to mabubuhay o hindi to gagalaw. Hindi to susunod sa iyong sinasabi. Dahil wala tong buhay. Ganun ang ang i-imagine natin sa estado ng tao. Ang tao, kahit anong gawin niyang kabutihan o katuwiran sa harapan ng Diyos, dahil patay spiritually ang tao, hindi siya mag-respond sa katotohanan ng salita ng Diyos dahil spiritually he's dead. Spiritually, kahit anong gawin niyang katuwiran din, ay sa harapan ng Panginoon, ay ito'y maruming basahan sa Panginoon dahil patay nga siya spiritually. Hindi siya maghanap ng Diyos. Hindi niya mamahalin ng Diyos dahil wala ngang buhay ang spiritual niya. And our study ngayon, dahil sa estado ng kalagayan ng tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang sa teaching natin is total depravity ng kalagayan ng tao, kailangan natin habag ng Panginoon. So as our study is our third lesson sa umagang ito, the third lesson is the next sola sa pag-aaral natin is sola gratia or grace alone. So as we continue our study, as we begin our lesson sa umagang ito, ay tayo po ay sama-samang manalangin muna bago tayo magpatuloy sa ating aralin. Let's pray. Father God, nagpapasalamat po ako na ang umagang ito ay muli ay magkuturo at maungusap kayo sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan, Panginoon, at patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin sa inyo. Sa oras na to, ay muli kami nagpapakumbaba sa inyo sa tulong ng Banal na Espiritu, even sa akin, Panginoon, na magtuturo po, Panginoon. Muli kayong mangusap, dalhin sa katotohanan kami ng iyong salita, at kayo po maggabay sa amin, Panginoon, sa umagang pinagkaloob niyo, Panginoon. Muli ka naming dakilain, muli ka naming itaas, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po at purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at muli kayong, Lord, na tulungan kami mag-focus sa iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, sola gratia, by grace alone. Dahil ito ang kalagayan ng tao, the state of man. Before we can appreciate grace, we must see our true condition. Kailangan natin malaman, ano ba yung tunay na kalagayan ng isang tao? Isang tao na hindi pa nakilala sa Panginoon or sa atin before tayo makilala sa Panginoon. We are not just struggling, we are born in sin. Ang sabi ng Psalm 51 verse 5, Behold, I was brought forth in iniquity, and sin my mother's conceived me. Mula sa sinapupunan ka pa lang, ikaw ay pinaglihina sa kasalanan. Kaya hindi mo kailangan turuan ng isang tao magkasala. Inborn yan. Nandun pa lang, sa tiyan pa lang. Hindi lang inborn na ikaw ay pinaglihina sa kasalanan, but also and are spiritually dead. Ephesians 2 verse 1. For we are dead in our trespasses. Ito sabi, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Ito ang estado ng bawat isa sa atin before tayo makilala sa Panginoon. At ang lahat ng tao ay patay spiritually. Hindi magre-respond sa Diyos
Walang maghahanap sa Diyos. Walang magmamahal sa Diyos dahil patay nga. Mas pipili ng tao ang kasalanan. Kaya, ilang, habang nag-picture sila. Okay. Kaya, a dead man cannot help himself or choose life. Salvation must be a 100% act of God because we were completely helpless. Ang Diyos ang gagawa. Kaya ang salvation natin, kaya nga, we are saved by grace. Walang part ang tao, but lahat ay ang Diyos ang gumawa para sa kaligtasan ng tao na iligtas niya. It is a 100% act of God because we were completely helpless. Hindi mo kayang tulungan ng sarili mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. So as we begin our lesson, 3 lessons ulit tuturo sa atin sa umagang ito. As we begin our lesson in our group discussion, first, is grace is the prerogative of God. So bakit kailangan yung biyaya ng Panginoon? Ibig sabihin, ito yung question na pag-aaralan natin. If God is the one who chooses to show grace, is He the one is to blame to people and who end up in hell? It is unfair for God to choose who receive His mercy. So ito yung pag-aaralan natin. For example, ito. Kung ang Panginoon ay nagpakita ng biyaya, or may pinili siya sa kaligtasan, or the doctrine of election, so ibig sabihin, ang taong hindi maliligtas, ibig sabihin, pinili ba ito ng Diyos o pumunta sa impyerno? Iba yung tuturo nito? Kasalanan ba ng Diyos na ang tao na pupunta sa impyerno ay kasalanan ng Diyos na hindi siya siniligtas kaya siya pupunta sa impyerno? So ito yung didepend natin. Or, unfair ba ang Diyos? May piliin lang na pakitaan ng habag ang Panginoon. Sige. Ito yung group discussion natin for 5 minutes. Sige po. Okay. Hands up. Sige po. Sino maunang sagot? Sinong una? Si Alpi? Okay. If God is the one who chooses to show grace, is He the one to blame for people who end up in hell? Is it unfair for God to choose who receives His mercy? Sagot namin, no. No. Yun ang sagot namin, no. Bakit? Bakit? So, Ephesians, actually, Ephesians 1, 4, and 5, this is something to do with yung mga tao, sa the doctrine of God. Before even the foundation of the world, nakita na niya na, for example, tayo, maniniwala na at mananampalataya sa Panginoon. So, in contrary, paano yung mga hindi napili ng Panginoon? Honestly, there is a great provision, which is we all know, we are all aware of, by showing grace ng Panginoon is yung pagdating ni Lord Jesus Christ. Pagdating ni Jesus Christ, that is the greatest showmanship of grace ng Panginoon. It so happen lang, sabi nga ni Hubert, you have the right to choose whether you will accept Jesus Christ as Lord and Savior or not. Now, is it God who to blame na hindi ka nanampalataya, or is it unfair to God na hindi mo tinanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior? We answer
No, syempre kasi nga, 'di ba? Salvation is available. Salvation still available. Alam naman natin 'yan, but there are people talaga na who will end up hell, which is yun yung nakakalungkot. But being fair enough na nag-provide si ang God the Father, the Lord Jesus Christ went down to heaven, down to earth down from heaven to earth para dun sa salvation. And it is fair enough naman na bago tayo lahat mawala sa mundo, may encounter natin yung salvation kasi nga it's whether we accept it or we reject it. Now, if you reject it, sorry, 'di ba? Hell na lang. Pero that's the reality. Kaya we answer no. We don't blame God. Mhm. Yan ang sagot namin. Wala na? Ayun, hindi ko narinig si, hindi ko masyadong naintindihan. Pero ito ang sa akin, no? Sabi ng Ephesians 2:8, for by grace you are saved through faith, di ba? So sa pananampalataya natin na yung grace daw ng Panginoon ay gift para sa atin. So hindi mo talaga hinihingi yan, no? Hindi mo na-acquire through sa good works. Hindi mo nakuha mo yan as a gift from God. So wag mong ipagmayabang daw. Do not be boastful kasi nasa iyo na yan na bibigay ng Panginoon. So sa being a Christian, naniwala tayo na sa Panginoon na binigyan tayo, lahat tayo may biyaya galing sa Panginoon through grace. So tayo ay na-save. Na-save tayo dahil sa grace. Ayun lang. Thank you. Okay. Ayan, si Ate Glaze. Ay, si Sir Galing muna. Before ano. So Ayan. yung ano lang namin, yung supporting verses. So sa John 3:18, Yun nga. yan. Ah. So sabi dito, whoever believes in him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. So responsible yung tao sa kanyang pagkatungo doon sa Impyerno. sa hell, sa impyerno. Kasi hindi siya nanampalataya sa Panginoon eh. According si Jesus Christ mismo nagsabi dito na sino mang hindi manampalataya ay hinatulan na. Hinatulan na siya dahil hindi siya nanampalataya. Yan. Yan. And then yung is it unfair for God to choose who receives His mercy? Diyan papasok ngayon yung sovereignty ng Diyos. So yung sabi niya, yung sa Romans chapter 10 ba nabanggit yung I will show mercy. I have mercy for anong saktong niya doon? I will show mercy to those who... I show mercy to whom I want to show mercy. Yan. So dito yan sa sa Romans chapter 9 to 10. 9:15. Yan. Hindi ko pa eh. So dito na siguro sa sa chapter 9, 20. But who are you, O man, to answer back to God? Well, what is molded? Say to its molder, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of his glory for vessels? And so dito nabanggit yun eh. Hindi ko lang makita.
So, yun. Yung sovereign ang Diyos at ang tao ay responsible sa kanyang Papunta sa impyerno. pagka sa impyerno. Okay. Thank you. Sige. Bigay natin sa ladies kay Ate Glaze. Para po sa amin, from the question, is it unfair for God to choose to receive His mercy? Sa amin po, no, hindi po unfair ang Panginoon. Kasi from the mercy itself word, hindi po siya basta-basta lang ibinibigay. So, hindi rin po siya na-earn ng tao kung hindi talagang galing mismo sa Panginoon. Dahil sovereign nga yung Panginoon eh. Siya lang nakakaalam siya kung ano yung nararapat. Kaya hindi po natin pwedeng questionin. And according to, yun na rin po kasi yung naano namin, yung Romans 9 to 15 to 16. Basahin ko lang po. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. So, yun po yung pinaka memory verse po namin. Okay. Yun lang po. May idagdag po si teacher. Teacher Ira na. Yan. If God is the one who chooses to show grace, is He the one to blame for people who end up in hell? So we say no to that question because, diba, parang sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world. No, yung world talking about the entire people in the world. Pero diba may karugtong yon na whosoever believes. No, and then sinabi din kanina na merong magbe-believe and then merong hindi magbe-believe. So yung hindi magbe-believe, iko-condemn sila. And that is the justice of the Lord. So yung, di ba meron nga tayong tinatawag na, di ba, ang tawag natin sa Panginoon is just siya. So yung, for people to go to hell, probably it's because, or definitely it's because they do not believe. So, dahil hindi sila nag-believe, iko-condemn nga sila. And yung going to hell is the punishment for not believing. So, yan. Okay. Thank you. Wala na? Dadagdag? Alpi. At dugtungan Ayan. ko lang yun ha, na mayroon rin, nakalimutan ko lang kasi kung anong verse yun na for God did that came to the world to condemn the world. Hindi naman niya talaga kinondemn talaga ang world, but to save sinners. Kaya na ano rin yun na hindi hindi dapat sisihan ng Panginoon na kung may impyerno talaga. At mayroon rin isang account sa Bible na nagsabi na for love meant darkness rather than light. Kaya sa tao rin yun, sila rin ang may kasalanan. Hindi rin dapat end ang sisi sa Panginoon. Kaya wag sisihin na kaya ako na impyerno dahil ganito, kaya yung kamag-anak ko na impyerno, kundi choice yun ng tao na mas minahal niya ang kadiliman. At to be honest, yung mga karamihan sa mga Muslim, yung hindi talaga nag-repent, meron rin bang Muslim na nag-repent, pero karamihan talaga sa kanila, maiimpyerno. Yun ang masasabi ko. Okay, sige. Wala na? Wala na, okay. So, kung sabihin natin unfair ang Panginoon, doon lang tayo sa unfair muna before tayo discuss yung ano. Okay na? May dadagdag pa? Wala na? Okay. So, sabihin natin unfair ang Panginoon, kaya nga sabi kanina dito sa kabila rin. Tama yun. Kung sabihin natin fairness talaga, gusto natin, walang pupuntang langit. Impyerno lahat. Kasi nga, ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi kayang tulungan ang kanyang sarili, maligtas nga. Dahil ang kalagayan ng tao ay patay spiritually. Kaya ngayon, sasabihin natin, ba't may pupunta impyerno? Ito di-discuss natin. Ito muna tayo. Uy. Yan. A sovereign right. Is a sovereign right. Sabihin, siya ang pumili. Ang Diyos ang pumili. Kaya prerogative to. Grace is a prerogative. Na meaning, it is God's special right as King to dispense mercy according to His good pleasure. Karapatan niyang pumili. Kaya I will show mercy whom I will show mercy.
It is God who will show mercy sa taong pipiliin niya. Kasi sabihin ng tao, unfair, o sige, kung gusto niyong fairness, impyerno lahat, walang maliligtas. Dahil ang kalagayan ng tao, patay spiritually. Walang maghanap sa Diyos. It is God who show mercy to us and grace sa tao. Next that, mass responsibility. Ito na, papasok dito yung pinagkatalunan. So, kasalanan ng Diyos pagpupunta ang tao sa impyerno? Hindi. Kasalanan ng tao kaya pupunta sa impyerno dahil people are condemned because they love darkness rather than light. Hindi dahil, tama yun, hindi sila nanampalataya. But because people choose evil. People choose darkness rather than light. Ayan, darkness rather than light. Dahil patay spiritually ang tao, kaya hindi magre-respond sa gospel. Kaya kailangan niya ang rejuvenation or the quickening of the Holy Spirit para muli mabuhay ang espiritu ng tao. God is the just judge who gives the persistent sinner what they choose. Kaya hindi pwede sabihin ng tao na kung may eleksyon na ipinili ang Diyos na napupunta sa langit, ibig sabihin, may kabaligtaran yun. So may pinili din ng Diyos, tapos may pupunta sa impyerno. Walang ganon. Kaya pupunta ang tao sa impyerno kasi pinili ng tao. Hindi ba punta sa liwanag, ba't pinili niya ang kadiliman? Kagaya ng last time, tinuturo kanina ni Pastor Gary sa ating preaching. Ignorance. Because of the sin of people, ng tao ay we as people ay ignorance. Dahil blindness nga tayo, patay tayo spiritually. Ito yung epekto. Kaya kaya wala tayong part sa ating kaligtasan. It is God show mercy to us. It is God's act kaya tayo naligtas. And next, propitiation. Grace is not God's ignoring sin. It is God satisfying His own justice through the blood of Jesus so He can be both just and justifier. Ibig sabihin, ang umako ng galit sa atin ng Diyos sa ating mga kasalanan ay si Kristo Jesus. It is Jesus Christ who become just. Ibig sabihin, siya ang umako ng galit. Yung kalunos-lunos na kabayaran ng kasalanan, siya ang umako nyon. Para saan? Para mapawalang sala ang taong pipiliin niya na mananampalataya sa Kanya. Yung mananampalataya sa inyo, yung mga pinili ng Diyos. Magkamali. Nasabi, nanampalataya dahil gusto ko to. No, pinili ka ng Panginoon para dyan. Kaya it is God who, sabi ng Romans chapter 3, verse 23 to 26. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace through redemption which is Christ Jesus. Ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakabot sa kanyang pamantayan. At ano yung pamantayan na yun? 10 Commandments. Doon lang tayo sa 10 Commandments. At may kita nyo yan sa pagdating sa Romans chapter 3, may kita nyo yung kalagayan ng tao. Wala nagmahal sa Diyos, wala naghanap sa Diyos. Ang kailang bibig ay napakarumi, sabi nga doon. Ganun yung kalagayan ng tao. Napakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Kaya ginawa, being justified as a gift, napawalang sala bilang regalo. And by His grace, sa pamamagitan ng, parang nagkaroon ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng redemption of Jesus Christ. Kung ano ang kamatayan sa krus, siya ang nagbayad. And whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. Yan. For a demonstration of His righteousness because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Ibig sabihin nito, hindi agad tayo pinarusahan ng Panginoon, ng Diyos. Dahil sa Kanyang habag, hindi tayo pinarusahan sa ating mga kasalang ginawa niya. For the demonstration of His righteousness at the present time,
so that he would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Sa lahat na nampalataya, tayo na nampalataya ngayon sa Panginoon, siya ang nagbayad ng kasalanan at nagpawalang sala sa atin. Dahil hindi kaya ng taong bayaran ng kanyang kasalanan dahil napakarumi natin sa harapan ng Diyos. Malinaw sa Romans 3:23 to 26. Is God prerogative? Is God plan na ang maliligtas ay sa pamamagitan ng mananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Si wala nag-fall ang tao sa kasalanan nung time nila Adam and Eve, may plano na siya kung paano niya ililigtas ang tao. At nagbigay ito nagkaroon na ito ng sakatuparan ng mahigit 2,000 taon na. Ito na, alahanin muli natin yung kanyang kamatayan this coming April. At dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, napawalang sala ang taong nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi by works ang kaligtasan, is by grace. Next, hindi lang prerogative ng Diyos, but grace is the provision of God. Provision to mula sa Diyos. So, ibig sabihin, ito yung tanong. Most religions say, God helps those who help themselves. But if the Bible says we are dead in our sin, can we actually do anything to help ourselves? Why must God provide 100% of the way? Meron tayong kasabihan na, ano ba yan? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ba't tao ba yung prinsipyo na ganon? But if the Bible says, patay nga tayo, spiritually, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili at tulungan ang kanyang sarili, ano ang maligtas ngayon? So bakit ba? Ito na, bakit? Why must God provide 100% of the way? Bakit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay para maligtas tayo? Sige. 5 minutes ulit. Sir Gary. 5 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na. Time stop. Sige po. Pastor Gary daw. Binigay kayo Pastor Gary agad eh. Sino daw? Ayan, si Pastor Gary daw. Oo. Walang magawa ng anuman ang isang tao para Ay, nakapatay pala. Kaya yung Diyos yung gumawa lahat ng ng plan of salvation para ang isang makasalanan ay maligtas dahil ang tao sa pagiging patay niya sa kasalanan ay wala nga sang tulong magawa sa kanyang sarili. So yung mga verses siguro na pwede nating basahin. So dito sa Romans chapter 6 verse 11, so you also must be consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. So through Jesus Christ, God made us alive, But then before God made us alive, we are dead because of sin. So bilang patay, wala tayong helpless, wala tayong
magagawa para sa ating sarili, para matulungan natin yung ating sarili. So kaya sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, di ba? For by grace you are saved. For by grace you have been saved through faith. And this is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, through the Lord Jesus Christ, He made us alive. So, kailangan na ang Panginoong Kristo ang magbigay sa atin ng buhay dahil tayo bilang patay ay hindi natin kayang tumugon doon sa ng Panginoon, sa pagtawag sa atin ng Panginoon. So, ang Panginoon din ang nagbigay sa atin ng buhay. So, yung workmanship dyan ay nagsasabi ng paggawa ng Panginoon ng lahat ng plano ng way para sa salvation natin. So, yan na siguro. Baka may madagdag pa yung ibang mga natin. Kagrupo. Sige po. Ano pa iba sabihin? Pass daw. Okay po, bigay po natin sa Romans. Sige. Kala ko wala Book of Romans, di ba? Can we actually do anything to help ourselves? Ephesians 2, verse 1 down to 5, I think, that speaks of yung kalalagayan natin because of sin, no? Sino yung nagkasala? Lahat tayo. For all have sinned. Fall short, no? Bakit hindi nga tayo makagawa ng anything to save ourselves and to help ourselves? Kasi nga, we all fall short of the glory of God. Hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Like, di ba meron din yung nabanggit din kanina ni Pastor Gary na nung merong woman na stoned to death dapat, tapos biglang sinulat ng Panginoong Hesukristo lahat ng kasala. Now, whosoever among you na hindi nagkasala, throw the stone first, di ba? So, given that na lahat nga tayo nagkasala, so meaning lahat tayo patay sa kasalanan. Why must God provide 100%? Definitely, kasi hindi tayo makapag-respond eh. And ang desire natin is evil doing talaga. Kasi yun ang flesh eh. Yun ang natin, talagang evil doers tayo. But kaya kailangan talagang mag-provide ng God the Father ng provision, which is Jesus Christ. Now, again, going back to Ephesians 2:8 and 9, that for by grace we are saved through faith alone. It's a gift from God, not of our works. Kasi nga, whatever you do, kahit kung hindi ka nananampalataya sa Panginoon, kahit ibenta mo yung ari-ariya mo, ipamigay mo sa mahirap, lahat ng makita mo dyan, tulungan mo, wala yun. That is all filthy rags sa harapan ng Panginoon. Because you are unrighteous. You are dead in sin. Wala tayong personal relation with the Lord. So, hindi yun aabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, we can't do anything talaga. And it is God alone who can provide more than 100% pa, 200%, 1,000% para lang tayo makaranas ng kaligtasan. Okay. Ayun. Sige po. Let's give the time. Nina! Ano ba? Yung sa amin po yung what if the Bible says we are dead in our sins? Can we actually do anything to help ourselves? Of course, wala po. Wala po tayong kakayahan kasi tao lamang tayo. Ang Diyos ang gumawa sa atin kaya wala tayong karapatan na matulungan natin ang sarili natin. At yun din po dun sa
Epeso 2, no, unang verso, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, yun pa lang po ay, kumbaga, patay na po tayo in physically and our spiritually. So, yung Diyos lang po yung naging way para buhayin tayo. Teacher ay yung sa 100%. Dagdagan ko lang yung mga na-mention kanina. Like, let us remember yung story ng the rich young ruler na sinanong niya si Jesus Christ, how can I be saved? Tapos, ang sagot doon ni Jesus, with man, this is impossible. So, because, yun nga, sa ating current state, sa ating state na we are dead in our sins. So, this is impossible, but with God, all things are possible. Possible. So, and then, so, yun, ang sagot is we cannot do anything to save ourselves. So, it was only by the grace of God that we can be saved. So, sabi nga dun sa Romans 2:8 and 9, for by grace, no, you have been saved. Sabi diyan, not yung gift of God's grace received through faith at hindi dahil sa ating mga ginawa. And then sabi din sa Romans 11:6, kapag binase yung salvation sa works, di yung grace can no longer be grace. Tapos dinagtangan pa sa ano ba 'yon? Titus 3:5 na not because of the righteous things na we had done, but because of God's mercy. So parang dugtong-dugtong doon na tinuturo na kahit anong gawin mo, like gumawa ka ng mga bagay, without the grace of God, hindi ka masisave. So yan. Okay. Wala na? Okay, sige. So, wala na, no? This is our, the depth of need. Because we were dead, we could not take the first step. God provides the life, the heartbeat, and the faith. So, mga kapatid, tama yung sagot nyo. Hindi kaya ng tao. Dahil patay nga spiritually, hindi siya magre-respond. And sabi rin niya, kaya sabi nga Romans 3:23, na hindi ka makakabot sa pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos kasi, perfection. You're missing the point. Kahit anong gawin mo ng kabutihan. Dahil patay ka nga spiritually. Hindi ka makagawa ng kabutihan. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil sa kalagayan ng tao, dahil imposible ang tao maligtas sa kanyang sarili, dahil sa kanyang spirituality nga, sa Panginoon, kaya lahat gawin ng lahat ng bagay. Kaya anong ginawa? He provide everything. He provide the perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. It's through Jesus Christ. But also, that even faith din, na sabi natin faith, for by grace you have been saved through faith. That even faith ay biyaya ng Diyos. Hindi natin itong pananampalataya. Ang sabi ng Galatians chapter 2, verse 16, in King James Version, sabi ng Galatians chapter 2, verse 16, di ko nalagay kasi yan. Galatians chapter 2, verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, in King James Version to but by the faith of Jesus Christ. Ibig sabihin, yung faith na regalo sa atin ng Panginoon ay hindi galing sa atin, but it is the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus that we might be justified by the faith of Jesus Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Galatians 2:16 in King James Version. Mas accurate do sa Galatians 2:16 ng King James Version. Mas malapit yung translation yan. So even na yung faith natin, provided to ng ating Panginoon. It is by faith of Jesus Christ. Walang ginawa ang tao sa kanyang kaligtasan. Kaya nga, no boasting. If we contribute even 1%,
we would share in the glory God made it a gift so that only He is praised. Yan. So, ito yung sagot ko dati, hindi pa ako ganun ka, ano? Naligtas ka dahil sa pananampalataya. Mali yun. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Panginoon. That even your faith na sinasabi natin ay galing sa Diyos, galing kay Jesus Christ. Kaya wala kayong pagmamalaki. Ang gagawin mo lang is resting in Christ. We must stop our own striving and climb no ladders. We simply receive the provision God finished on our behalf. Dahil magtitiwala ka lang sa anong ginawa ni Kristo, or you will rest upon, or you will submit ka lang kung anong ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Kaya wala kayong pagmamalaki. It is by all, by His grace. So Ephesians chapter 2, verse 4 to 9, as the word of God, but God, who is rich in mercy, because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together in Christ Jesus. With Christ. By grace you have been saved, and raised up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us, Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kaya ang kaligtasan natin, wala tayong part, but ito ay pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang kabag at kabutihan sa atin. So bakit ka pinili sa kaligtasan? Anong meron? Anong meron sa akin? Ba't ako pinili sa kaligtasan? Dahil ba maganda ako? Mabuti ako? Gumagawa ng mabuti? No. Dahil sa kagandahang loob niya, kaya ka pinili dyan. Kaya kayo nananampalataya. Wala kang part dito. And last, grace is the power of God. Yan. Hindi lang ang grace ay provision ng Diyos, but ito ay kapangyarihan ng Diyos. Dito tayo matapos. Ito yung last na tanong. If salvation is a free gift, we can earn it. Why should we bother living a holy life? Does grace alone give us a license to sin as much as we want? Yan. Kung naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon, lisensya ba to para patuloy tayong mamuhay sa kasalanan or magpagpasala pa rin ba tayo? Sige. Bigyan ko kayo ng 3 minuto. 3 minuto na lang. Yan. Lisensya ba yan? Oo, naligtas ako sa biyaya ng Panginoon. So, lisensya ko to para patuloy pa rin ako magkasala. Lisensya ba to na dahil sa biyaya ng Panginoon, naligtas ako, so okay lang na walang magbabago sa buhay ko? Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay na. Kaya na. If salvation is a free gift and we can't earn it, why should we bother living a holy life? Sagot po namin is kasi kailangan nating bigyan ng response or yung kumbaga utang na loob natin ng lahat sa Panginoon. It is a gratitude na kailangan nating ibigay kasi wala naman tayong ibang may bibigay na 'di ba sa Panginoon. For example, sa company, wala ka namang ibang maibibigay sa company kasi kung halimbawa binibigyan ka nila ng mga motivational na trainings ganon, kung hindi yung assurance mo na lang. So yun yung part natin as sa Panginoon kung paano natin kumbaga babayaran siya kasi wala naman tayong kakayahan na yung sa mga ginagawa niya. And also according to Ephesians yung 2 pa rin kanina, verse 8,
8 to 9, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Does grace alone give us a license to sin as much as we want? Teacher Aina yun. Teka lang, aaral pa ako eh. Pero yun nga, sabi dun, dugtong ko lang dun, di ba sabi sa Ephesians 2, verse 10, For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, parang doon pa lang ma-answer na why should we bother living a holy life? Kasi nga sabi dyan, we are created for good works. And then, kung does grace alone give us a license to sin as much as we want? No. No, because we know that there are consequences ng sin. Although, di ba tayo, sabi nga natin, nasa flesh pa kasi tayo eh. The flesh is weak. Kasi the spirit is willing, but the flesh is weak. But remember that, dahil kung na-receive mo na talaga yung grace ng Panginoon, magiging evident yun sa life mo eh. Kasi sabi, di ba, you will bear fruits. So, if hindi nakikita yung fruits sa life mo, baka wala ka pa talagang na-receive, hindi mo pa talaga na-receive yung grace. So, yun. Okay. Thank you. So, wala na dyan sa ladies, sa babae, sa men's tayo. Okay. Last, sino sa men's? Mga Pastor Gary. Yan, copy-paste ko lang yung sagot niya. Tama yun. So, why should we bother living a holy life after na tayo, saved sa bagitan ng gift o ng grace ng Panginoon? So, yun nga, yung sagot, yung sa Ephesians chapter 2, 8 to 10. Kaya nga tayo ligtas na sa magitan ng grace, dahil sabi dyan ni Apostle Paul, we are created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. And then, ito ba ay license to sin? Yung pagiging ligtas dahil sa regalo o biyaya ng Diyos. Sabi din ni Apostle Paul sa Romans chapter 6, sa verse 1, what shall we say then? Are we continued in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Yan. Amen. So, yan siguro. Okay, thank you. Sir Gary, dito. Sila kayo lang? Hindi license. Hindi license, sorry. Pagiging ligtas Wala ko. natin. Hindi license yan. Romans. Diba sa Romans 14, 2:15. for sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace. Yan. Yan. Okay, sige. Si Alpi daw. Wala na dito sa Benz? Sige. Si Harriet daw. Basahin mo. 1 Peter 1:6. Maganda to. 1 Peter 1:6. First Peter chapter 1 verse 15 to 16. But just as he who called you is holy,
So be holy in all you do, for it is written, Be Mhm. holy because I am holy. Yeah, Yan. diba? 1 Peter 1:6. Yun na. Therefore, God, what's that again? Be holy because I am holy, said the Lord. So, yun na yun, di ba? Tapos Diba? na. Do you have any option? Sige, why should we bother? Di 1 Peter 1:6, di ba? Okay, because I'm holy, be holy. So, why bother? Di ba? Oo. Be bothered talaga. Oo. Kasi, sabi ng Panginoon, since He's holy, Oo. we ought to be holy also. Okay. Amen. Wala na. Si Mark pa. Ay, wala. Okay. So, it is not a license para mamuhay ka sa kasalanan. Dahil ang biyaya ng Panginoon ay may kapangyarihan. Ito. Ibig sabihin, ang biyaya ng Panginoon na natanggap natin is may kapangyarihan to energizing potential. Grace is the actual power of God that enables us to obey Him. It is the fuel for our new life. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na naligtas ka sa biyaya ng Panginoon, but walang transformation. And even sa atin, bilang tayo, mananampalataya na, naligtas ka sa biyaya ng Panginoon, hindi mo rin ito license para patuloy kang mag-disobey, mamuhay sa kasalanan. But, ikaw ay lumalakad sa pagsunod sa Kanya. Ganun makapangyarihan ng pagbabago ng Panginoon. Ganun ang biyaya ng Panginoon. May epekto sa buhay ng bawat Kristiyano. Not only that, dead to sin. A person changed by grace has a new nature. They cannot remain in sin because they have died to their old master. Ibig sabihin, kaya nga mayroon tayong baptism, ang sabi ng pastor, lumakad ka na sa bagong buhay pag inangat ka. Ibig sabihin, sumasali ka or ginagaya mo yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nilibing siya, pinapakitan tayo na matay na sa dati nating buhay, humayo ka at lumakad sa bagong buhay. Yan. Yun yung inaano dyan. So, ito yung mga verse na iwan sa atin. Ay, ito pala, sorry. Nagaya ng analogy na isang puno. Kagaya last time, ginamit kong analogy yung isang puno. So dito, magiging natin dito, yung buto. The seed is the love of God. The source of everything, He loved us first because we could ever love Him. 1 John 4:19. God loved us minahal natin ang Diyos dahil hindi tayo una nagmahal, but ang Diyos ang una nagmahal sa atin. Ito na. Nag-ugat ngayon to. The root is grace. God's unlimited favor. This is the source of our life and salvation. At yung biyaya na to ay naging puno. Trunk is the faith, yung katawan ng puno. Our connection to the root, it is the structure of produced by grace through which we stand. At dito, makikita din natin dito, yung branches. Yung puno nagkaroon ng sanga. At ito yung kaligtasan natin. Our position and security. From this trunk, we receive all the blessing of being in Christ. And the fruit is good work. Ayan, paglakad ng katuwiran o kakabanalan. The natural result of living tree in Ephesians chapter 2 verse 10, holiness is the evidence of the power flowing from the root. Kaya nga, ang source ng lahat ng bagay, dahil patay ka spiritually, dahil sa biyaya ng Panginoon ay muli kang binuhay. Kaya nga, kaya mo na lumakad sa katuwiran. Dahil design sa'yo ng Panginoon is created for good works. Bunga. Kaya ang problema dyan, pag hindi ka nagbubunga, baka hindi mo talaga natanggap pa yung biyaya. Hindi nag-ugat lahat sa biyaya. Ganong makapangyarihan ang biyaya ng Panginoon na tanggap natin. Daily strength. Grace available at the throne for every time of need, giving us the strength to say no to temptation. Yan. So ano yung mga verse dito? First is Romans 6:1-4. What shall we say then? Are we continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Or do you not know that all of us who were baptized in Christ Jesus were baptized into His death?
Therefore, we were buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we might walk in newness of life. Yan. Kaya ikaw na tayo ay patay sa kasalanan, nakasama sa kamatayan ni Kristo, ay lumakad ka dapat sa bagong buhay. Next. James 4:6. But he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Pag nakita yung James chapter 4, pag nabasa niyo po yan, mapakita ito ng pride o anumang ginagawang kasalanan ng tao. Kaya sinabi dito ng Panginoon bigla, but he gives grace, more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. The power thing, makapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. He can change us. But, ang sinasabi dito sa verse na to, sa James chapter 4, ay pinapakita dito, pagdating ng verse 7, pag nabasa niyo yung verse 7, ang tanging kagalingan para sa pamumuhay sa kasalanan or sa pride, pag binasa niyo James chapter 4, is pag-submit sa Diyos. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang tanging way lang para hindi tayo mamuhay sa kasalanan, lumakas sa katuwiran, is to submit to God. Titus 2:11 verse 12, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us that, denying ungodliness, worldly desire, we should live sensibly, righteously, and godly in the present age. In Hebrews 4:16, lalo na natin to. Let us therefore come boldly to the throne of grace of God, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kaya ang biyaya ng Panginoon ay ganung makapangyarihan. It can have the power to change the life of people na nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. So ano yung summary ng lesson natin as we end this lesson? May lesson summary? The state. Ano yung state natin? We were dead in sin. In Psalms 51 verse 5. Ephesians chapter 2 verse 1. The gift. Ano yung regalo? We are justified freely as a gift in Romans 3:24 and Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. And the power. Real grace is the power to stop sinning and find daily help at the throne. And Romans 6 verse 1 to 2 and Hebrews 4 verse 16. Kaya kapatid, we live by grace alone. Kaya hindi tayo mamumuhay sa dati pa rin buhay natin, but lumulakad sa kabanalan. Okay, so dyan po natapos ang ating Sunday School sa umagang ito, at tayo po ay mananalangin for our offering sa umagang ito. Ay, sorry, ano na yan? Last lesson yan. Let's pray. Father God, nagpapasalamat kami sa aming aralin, and we thank you, Lord, for the gift of grace na natanggap namin, Panginoon. Wala kaming pagpamalaki sa inyo, Panginoon. Even our faith, Panginoon, ay nagmula sa inyo. Kaya, Panginoon, muli, bilang kami ay nakatanggap ng biyayang ito, ay patuloy na mamunga to sa aming buhay. Na hindi kami mamuhay sa dati naming buhay, but lumakad kami sa bagong buhay na nidisenyo po nyo para sa amin. Maraming salamat po at purihin ka, Panginoon, sa oras to, as we have our time for our offering, Panginoon. Muli, ang bawat na may ipon na salapi dito, ay patuloy yung gamitin ito sa inyong gawain, Panginoon. At maraming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mabasa po natin ang offering sa umagang ito. As we prepare ourselves for our closing prayer, iniling ko po si Pastor Gary to lead us in closing prayer and benediction habang inaabot ang offering natin.